Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa God's law versus human's law, 'di ba? Kasi marami na sa kapanahunan natin ngayon guys, no. In reality, marami sa kautusan ng Diyos ay sinasalungat na ng tao, no. Kumbaga, inuupos nila yung mga salita ng Diyos, no. Alam naman natin na si God nag-create siya ng law, no, para sa mga tao, para i-guide tayo, para mamuhay tayo ng matuwid sa mundong ito, para mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban niya, no, at para proteksyonan tayo na huwag tayong makagawa ng mga hakbang, huwag tayong makagawa ng mga actions na maging dahilan para maparusahan tayo balang araw, no, na huwag tayong gumawa ng mga decisions or actions sa buhay natin na maging dahilan para mag-suffer tayo or para maging unhappy tayo, no. Kaya gumawa si God ng batas para sa atin. Nararapat lamang na sundin natin itong batas na ito, no, kasi sa pamamagitan ng pagsunod natin sa batas ni God ay doon natin mapapatunayan sa Kanya na mahal natin siya, di ba? Napaka-importante sa Diyos na sundin natin ang batas niya kasi yan ang patunay na mahal natin siya bilang Diyos at saka patunay lamang na tayo ay may tiwala sa Kanya. Tayo ay may pananampalataya sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita, di ba? Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga kautusan niya or sa batas niya ay doon natin maipapakita sa Diyos yung pagmamahal natin at yung pananampalataya natin sa kabila ng hindi natin siya nakikita, no, pero nakuha pa rin nating manampalataya, nakuha pa rin nating mahalin siya, di ba? Kaya napakahalaga sa Diyos na sundin natin siya, no, pero in reality sa buhay natin ngayon, kadalasan ng mga kautusan ng Diyos ay sinasalungat ng tao. Katulad na lang ng batas ni God about marriage at saka divorce, no? Nakasaad dito sa Matthew chapter 19 verse 19. And I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. Malinaw na nakasaad dito na kung sino man daw yung hihiwalayan yung asawa niyang babae, tapos kukuha siya ng panibagong asawa niya, ay makukumit niya itong kasalanan na adultery, no? At saka nakasaad din dito sa 1 Corinthians chapter 7 verse 10 to 11. To the married, I give this command, not I but the Lord. A wife must not separate from her husband, and if she does, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband, and a husband must not divorce his wife. Malinaw dito. Para sa mag-asawa daw, itong kautusan na to ay galing sa Diyos, no? Sabi rito, ang asawa na babae ay hindi pwedeng humiwalay sa asawa niya na lalaki. Pero kung hindi maiwasan, kailangan talaga niyang humiwalay. Manatili daw siyang single, hindi na siya pwedeng mag-asawa muli, or di kaya pwede siyang makipagbalikan sa asawa niyang lalaki, no? Ganon din ang asawang lalaki, hindi pwedeng hiwalayan ang asawa niyang babae. Malinaw na nakasaad dito, no? Na hindi na pwedeng maghiwalay ang mag-asawa kasi nakasaad din yan sa Bible. Ang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Malinaw na kung kayo mag-asawa na, magsasama na kayo habang buhay. Sa hirap at sa ginhawa, hindi na kayo pwedeng maghiwalay. Pero sa panahon natin ngayon, kinontradict ng tao itong batas na ito, no? Dahil alam naman natin na sa ibang bansa ay nilegalize nila yung divorce, no? As in, pwede nang maghiwalay ang mag-asawa, pwede nang kumuha ulit ng asawa, basta't may pinanghawakan na sila na divorce paper, pwede nang mag-asawa. Malinaw na yan ay salungat sa kautusan ng Diyos dahil ang sabi ng Diyos, hindi na pwedeng maghiwalay ang mag-asawa kung hindi magsama na habang buhay. Kasi kapag kayo nagkipaghiwalay sa asawa niyo at kumuha ng panibagong asawa, makukumit niyo ang kasalanan na adultery, which is, ang parusa ng kasalanan na yan ay, di ba, ang sabi sa Bible, the wages of sin is death, di ba? Death ang kaparusahan dyan, di ba? Kaya, sana guys, no, ma-realize natin na kung nilegalize man ng tao ang divorce, yan ay human law lang yan, no? Tao ang may gawa niyan. Ano bang mas mahalaga sa inyo na sundin nyo yung Diyos na pwedeng sumira sa inyo, yung Diyos na pwedeng magbigay ng kaligtasan sa inyo, o yung tao? Wala naman yung magiging ambag sa buhay ninyo balang araw, yung tao na yan na hindi magbigay sa inyo ng kaligtasan. Yung tao na yan na walang magiging say sa buhay ninyo balang araw sa judgment. Dapat yung Diyos ang sinusunod natin, hindi yung tao na yan. Dahil kahit sundin pa natin yung tao na yan, wala tayong mapapala sa pagsunod diyan dahil hindi tayo mabibigyan ng kaligtasan ng tao na yan, no?
At pangalawa naman na batas ng Diyos na sinalungat ng tao ay yung regarding sa abortion, no? Kasi malinaw na nakasaad sa Bible, pinag-uutos sa atin, you shall not murder. Ibig sabihin, huwag tayong pumatay. Nakasaad pa yan dito sa Matthew chapter 5 verse 21. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. Diba? Pinag-uutos nga sa atin na huwag tayong pumatay kasi kapag tayo pumatay, liable tayo for judgment. Ang judgment sa atin balang araw ay hindi maganda. Diba? Doon sa hell ang punta natin kapag tayo ay lumabag sa kautusan ng Diyos na you shall not murder. Huwag tayong pumatay dahil hindi binigay sa atin yung authority para gawin yan. Diba? Hindi tayo binigyan ng authority para patayin natin yung kapwa natin dahil harap tayo sa consequences balang araw kapag ginawa natin ito. Pero sa ibang bansa, ang abortion ay nilegalize na nila, no? Yan ay talagang malinaw na labag sa kautusan ng Diyos na huwag tayong pumatay dahil ang fetus na nasa loob ng sinapupunan ng nanay may buhay na taglay yan, di ba? May buhay na yan. Kapag yan ay nabuo, magiging tao na yan. Pero, ang ginagawa ng iba, pinapalaglag, no? Pinapatay nila, kinikitil nila yung buhay na nasa loob ng sinapupunan ng nanay, no? Na malinaw na yan ay labag sa kautusan ng Diyos, no? At saka pangatlo naman na kautusan ng Diyos na kinontradict ng tao or sinalungat ng tao ay yung batas ng LGBTQ or homosexual, no? Malinaw na nakasaad dito, sabi sa Leviticus chapter 18 verse 22, you shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Nakasaad nga dito, huwag tayong sumiping sa babae kapwa babae, lalaki kapwa lalaki, no? Malinaw na yan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, no? Yan ay kasalanan sa paningin ng Diyos. At saka nakasaad din dito sa Leviticus chapter 20 verse 13, if a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood is upon them. Malinaw na kung sino man daw yung lalaki na sisiping sa kapwa niya lalaki or makipag-sex sa kapwa niya lalaki, ganun din sa babae sa kapwa niya babae ay parehas daw kayo na commit itong kasalanan na abomination, itong kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, no? Ang pakaparusahan daw ninyo ay kamatayan, di ba? Their blood is upon them. O malinaw na nakasaad dito na hindi nga tayo pwedeng makipag-sex sa kapwa babae, kapwa lalaki, no? Kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, pero alam naman natin na sa ibang bansa, nilegalize na nila yung same-sex marriage, no? Pwede nang magpakasal ang babae sa kapwa babae, lalaki sa kapwa lalaki, no? Napakasama dahil yan ay malinaw na kasalanan sa Diyos, di ba? Hindi ipinag-uutos sa Bible na pwede nang mag-asawa ang lalaki sa lalaki at babae sa babae, no? Yan ay salungat sa kautusan ng Diyos sa atin, no? Pero yan ay nilegalize na sa ibang bansa, di ba? Yan ay labag sa kautusan ng Diyos, kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, no? Malinaw na sinasalungat ng tao yung kautusan ng Diyos, no? So kayo guys, no? Kung ayaw niyo na matanggap yung hindi magandang consequences mula sa Diyos, huwag niyo nang gawin guys kung ayaw niyo na mapahama kayo balang araw. At saka pang-apat naman, nakautusan ng Diyos sa atin na sinalungat ng tao ay yung tungkol sa Sabbath day, no? Alam naman natin na pinag-uutos ni God na yung Sabbath day ay gawin nating holy. Nakasaad yan dito sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. Nakasaad nga dito. Alalahanin daw natin yung Sabbath day, no? Gawin nating holy. Ibig sabihin, ang gawin natin sa araw na to ay makipag-communicate tayo kay God. Ang oras natin, ang panahon natin ay ilaan natin kay God itong araw na ito, itong Sabbath day. Ang nakasaad dito, na sa loob ng 6 days daw, magtrabaho tayo, gawin natin lahat ng mga gawain natin sa loob ng 6 days. Pero yung pang 7th day, which is naka-indicate sa kalendar, ang pang 7th day ay Sabado, no? Sabado talaga, kahit i-check nyo pa. Ito daw ay Sabbath to the Lord. Ibig sabihin, mag-rest tayo sa araw na ito. At ang panahon natin, ang oras natin, ilaan lang natin kay God, diba? Gawin nating holy para makipag-communicate tayo kay God through prayer,
through pagbabasa ng Bible, or di kaya magsimba tayo, makipag-fellowship tayo sa mga kapwa believer, or di kaya mag-preach tayo ng mga salita ng Diyos, di ba? Ganun lang dapat ang gawin natin sa araw na to, kasi ito nga ay holy. Holy ang araw na to, wala tayong pwedeng gawin sa araw na to kasi ito ay araw para sa Diyos lamang ito, no? Pero in reality, sa buhay natin, kadalasan hindi na naaalala itong Sabbath day, no? Kasi ang ginawang holy ng tao ay yung Sunday, no? Which is Lord's Day ang Sunday, no? Kasi itong Sunday na ito ang resurrection ni Jesus Christ, no? Pero hindi ko nabasa sa Bible na ipinag-uutos sa atin na i-celebrate natin yung Lord's Day, i-celebrate natin yung resurrection ni Jesus Christ, no? Ang ipinag-uutos sa atin yung Sabbath day ang gawin nating holy, pero ang mga tao, ang ginawa nilang Sabbath day, ang ginawa nilang holy day ay yung Sunday, no? Which is contradict sa salita ng Diyos, no? Dahil hindi naman ipinag-uutos na gawing holy day ang Sunday, kung hindi yung Saturday ang holy day, kasi yung araw na yun ang binless ni God, kasi yun nga ay holy para sa Kanya, di ba? Pero gumawa yung tao ng sariling Sabbath day nila, Sunday, di ba? Kung hindi natin alam kung sino ang pasimuno kung bakit ang Sabbath day ay nalipat ng Sunday, no? Pero sana guys, no, masundin natin, pahalagahan natin ang salita ng Diyos, kasi tulad ng sinabi ko, ang Diyos na pwedeng magbigay buhay sa atin, ang Diyos na pwedeng sumira sa kaluluwa natin, kaya siya ang mahalaga na sundin natin, di ba? Hindi yung tao, hindi yung kautusan ng tao, kasi ang tao na yan kahit gaano pa yan kasikat, hindi yan magbibigay ng kaligtasan sa atin balang araw kapag sinunod natin ang mga kautusan ng tao. Hindi naman tao ang may final say sa buhay natin balang araw, kung hindi ang Diyos ang may final say sa buhay natin. Kasi siya nga ang mag-judge sa atin, no? At saka, panglima naman na kautusan ng Diyos na sinalungat din ng tao ay yung regarding sa idolatry, no? Sabi dito sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5, "You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me." Malinaw na pinag-uutos sa atin na huwag daw tayong gumawa ng mga imahe sa kahit na anumang hugis. Huwag daw tayong mag-create ng mga image na tapos sasambahin natin, no? Mag-bow down tayo sa kanila, no? Dahil yan ay malinaw na Diyos-Diyosan, no? Lahat ng mga likha ng tao, mga estatwa man yan, anong mga rebulto man yan na likha ng tao, hindi natin pwedeng sambahin yan dahil si God ay jealous God, di ba? Siya lang ang pwede nating sambahin kasi siya lang naman ang nag-iisang Diyos, siya lang ang tunay na Diyos, di ba? Wala nang iba na Diyos na katulad niya. Siya lang ang deserve na sasambahin natin, no? Pero in reality, sa loob ng simbahan, marami kang makikita na rebulto na sinasamba ng mga tao, in-worship ng mga tao, no? Hinahalik-halikan, pinupunasan ng mga panyo nila, niluluhuran, di ba? Reality yan. Sa ngayon talaga, meron talagang gano'n na mga simbahan, no? Tinotolerate nila yung pagsamba sa rebulto, no? Which is yan ay kasalanan sa Diyos, kasi kung nagbabasa kayo ng Bible, mababasa ninyo yung mga Israelites dati noong umakyat si Moses sa Mount Sinai. Matagal siya doon kasi ni-receive niya yung tablet na nagtataglay ng kautusan ni God. Umabot siya ng 40 days at 40 nights doon sa Mount Sinai na inip yung mga Israelites sa kanya. Inutusan nila si Aaron na gumawa ng imahe na pwede nilang sambahin habang wala pa si Moses. So ito namang Aaron na ito, sumunod sa mga Israelites, no? Pinatanggal niya yung hikaw ng mga asawa ng mga Israelites na yon. Yun ang tinunaw niya. Ginawa niyang imahe ng golden calf. At saka noong nabuo na yung golden calf na yon, yung image ng golden calf, sinamba nila, winorship nila, parang ginawa nilang Diyos, no? Sobrang galit ni God sa kanila na nakaready na si God para sirain sila, no? Kung hindi lang napakiusapan ni Moses, malawang sisirain sila ni God sa sobrang galit ni God, kasi nga nakasaad nga dito, si God ay jealous God. Ayaw niya na sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw niya na sumamba tayo sa mga kahit na anumang imahe. Kaya sana lang guys, ma-realize natin itong mga masamang gawain natin ito, no? Yung bago pa mahuli ang lahat, na ito ay kasalanan sa Diyos. Kailan ba tayo magising sa katotohanan na yung gawain natin na yan na pagsamba sa mga rebulto, pagsamba sa mga imahe, kahit sabihin nyo
pa yan na representative ng Diyos, representative ni Jesus Christ, hindi nyo pwedeng sambahin yan kasi malinaw yan ay labag sa kautusan ng Diyos. Yan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Magising na kayo sa katotohanan para hindi kayo magkasala sa Diyos, para hindi ninyo matanggap yung kaparusahan nyo balang araw, no? Pang-anim naman na kautusan ng Diyos na sinalungat ng tao ay yung batas ni God regarding sa sexual immorality. Malinaw na nakasaad sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Flee from sexual immorality. Di ba hindi nga tayo pinapahintulutan ng Diyos na makipag-sex tayo outside marriage? Or mga lunya tayo, mga bit tayo, hindi tayo pinahintulutan ng Diyos, no? Kasi yan ay nabibilong sa sexual immorality. Pero sa reality ng buhay natin ngayon, kadalasan ang mga tao ay nagli-live-in na lang, no? Na hindi na nagpapakasal, or di kaya bago magpakasal, magpag-sex muna, di ba? Mag-i-engage muna dito sa sexual immorality, makipag-sex muna sa mga boyfriend nila, kahit hindi ka relasyon, makipag-sex muna, no? Ayan ay malinaw na ilapag sa kautusan ng Diyos dahil hindi nga tayo pinapahintulutan na makipag-sex outside marriage kasi ang sex na yan ay sacred siya, dinisign siya para lamang sa mga married na couple, 'di ba? Para lamang sa mga mag-asawa ang sex, hindi yan para sa lahat, 'di ba? Kung kayo nag-engage sa sexual immorality, malinaw na nagkasala kayo sa kautusan ng Diyos at alam niyo na kung ano ang kaparusahan niyo balang araw. The wages of sin is death. Kaya ang judgment sa mga tao na gumagawa ng ganito ay itatapon doon sa hell, no? Kayo gusto nyo ba guys na doon ang judgment nyo balang araw? Ayaw nyo ba na sumunod sa mga kautusan ng Diyos, na ang kautusan ng Diyos ay hindi naman pabigat sa atin, no? Kaya kung kayo, naghahangad kayo na magkaroon ng eternal life, makapasok kayo doon sa kaharian ng Diyos. Anong sabi sa atin dito sa Matthew chapter 19, verse 16 to 17, and behold, a man came up to him saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? And he said to him, why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments. Malinaw na nakasaad dito kung gusto natin na makapasok sa kaharian ng Diyos at ma-inherit yung eternal life na pinapromise niya sa mga tao na masunurin sa kautusan niya. Sundin daw natin yung commandments ng Diyos. Malinaw na yun ang requirements para makaakyat tayo doon sa kaharian ng Diyos, para mapagkalooban tayo ng eternal life. Ay yung sumunod tayo sa kautusan niya, as in lahat ng kautusan niya, kung ano man yung batas ng Diyos, sundin natin kung gusto natin na magkaroon ng eternal life, no? At saka nakasaad din dito sa John chapter 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Kung sinasabi natin na love natin si Jesus Christ, bukang bibig natin na love natin si Jesus Christ, di ba? Maraming mga ipokrito na ganito na mahal nila si Jesus Christ, pero hindi nila magawang sundin yung commandments. Ang sabi ni Jesus Christ dito, kung mahal natin siya, ipakita natin yung pagmamahal natin sa pamamagitan ng pagsunod natin sa lahat ng mga commandments niya. Mahirap bang intindihin yun? Sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Diba? Patunay lamang na may papakita daw natin yung pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga kautusan niya, dahil nakasaad dito, ang mga kautusan ng Diyos ay hindi pabigat. Kung talagang sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, walang mabigat na kautusan ng Diyos, di ba? Masusunod at masusunod natin ito dahil mahal natin ang Diyos. Susundin at susundin natin, hindi ito pabigat, di ba? Madali lang sa ating sumunod kapag talagang totoong nagmamahal tayo sa Diyos, no? Walang kahirap-hirap na sundin yung mga salita ng Diyos kung talagang mahal natin ang Diyos, no? At saka sabi naman sa John chapter 14 verse 21, whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Kung sino man daw ang nagtataglay ng commandments o kautusan,
ni Jesus Christ at pinanatili nilang sundin ito. Sila daw yung mga tao na nagmamahal sa Kanya, no? At kung sino man daw ang nagmamahal sa Kanya, mahal din ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at mahal ni Jesus Christ yung nagmamahal sa Kanya. I-manifest daw niya yung sarili niya doon sa mga tao na nagmamahal sa Kanya, no? Malinaw talaga na mahalaga sa Diyos na sundin natin ang kautusan niya, no? Kasi ilang Bible verse ang nagpapatunay na talagang mahalaga na sundin natin ang kautusan niya. Sabi pa dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, "And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth." Malinaw, no? Si Moses ang nagsasalita nito, no? Pero ang sinasabi niya, commandments ni God sa kanya, nasabi dito, sabi niya sa mga Israelites, kapag kayo naging matapat kayo sa pagsunod ng boses ng Diyos at maging maingat kayo na gawin ito, exalt sila ng Diyos, gawin silang pinakamataas sa lahat ng mga nations, no? Ganon kabuti ang Diyos, no? Kapag alam ng Diyos na mahal mo siya, talagang blessings ang magiging katumbas nito, no? At saka sabi naman dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, "And Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams." Kasi itong Bible verse na ito, sinabi ito ni Prophet Samuel kay King Saul, kasi si King Saul, inatasan siya ni God na makipaglaban sa mga Amalekites, no? At saka ang utos ni God sa kanya, sirain lahat, as in patayin lahat ng Amalekites, at saka pati yung mga livestock nila, as in walang itira, no? As in sirain silang lahat. Pero si King Saul, ang ginawa niya, tinira niya si King Agag, yung king ng Amalekites, at saka yung mga tao ni King Saul. Kinuha nila yung mga livestock, no, yung mga magaganda pa, yung makapakinabang pa na livestock, no, particularly sheep at saka oxen, no. Dinala nila pa uwi, no. Kasi ang reason nila bakit nila kinuha ay gawin nilang sacrifice para sa Diyos. Kumbaga, i-offer nila kay God as sacrifice, no? Kaya ang sabi ni Prophet Samuel dito, mas natutuwa ba ang Diyos sa mga burnt offerings or sacrifice nyo kaysa sundin nyo ang kautusan niya, kaysa sundin nyo ang boses niya, di ba? At saka nakasaad dito, ang pagsunod daw sa kautusan ng Diyos ay mas mabuti pa kaysa sacrifice, di ba? Ang pakikinig natin sa salita ng Diyos ay mas mabuti pa kaysa pag-offer ng fat of rams, di ba? Mas mahalaga talaga sa Diyos na sundin natin yung mga kautusan niya, makinig tayo sa mga salita niya kaysa mag-offer tayo ng kung ano-anong i-offer natin, kaysa mag-sacrifice tayo sa kung anumang sacrifice ang gawin natin. Mas mahalaga sa Kanya na sundin natin yung kautusan niya. Doon siya natutuwa dahil sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan niya. Ibig sabihin, mahal natin siya, di ba? May tiwala tayo sa Kanya, may pananampalataya tayo sa Kanya sa kabila ng hindi natin siya nakikita. Pero nagawa natin siyang mahalin, nagawa natin siyang pagkatiwalaan. Mas masaya ang Diyos kapag nagawa natin yun. Kaya mas pahalagahan natin ang pagsunod ng salita ng Diyos kaysa sundin natin ang mga salita ng tao. Dahil tulad ng sinabi ko, ang tao na yan, wala yang ambag sa salvation natin, no? Hindi ang tao ang magliligtas sa atin, hindi ang tao ang magbibigay ng salvation sa atin, hindi ang tao ang magja-judge sa atin balang araw kung hindi si God. Bakit ba ayaw nyo pang magising sa katotohanan na si God ang mahalaga na i-prioritize natin, si God ang mahalaga na sundin natin, dahil si God ang magbibigay ng eternal life sa atin, si God ang magkaloob ng salvation sa atin, si God rin ang pwedeng sumira sa mga kaluluwa natin. Kailan ba tayo magising sa katotohanan? Sana ngayon pa lang ma-realize na natin yan bago pa mahuli ang lahat, na mahalaga sa Diyos na sundin natin ang kautusan niya para ipagkaloob niya sa atin yung blessings. Kasi kung tayo naging masunurin sa kautusan ng Diyos, alam na natin kung ano ang kasunod. Blessings. Kasi ang pagiging obedient sa mga salita ng Diyos ay maglilid sa atin ito para makamit natin yung blessings na ipagkaloob ni God sa atin. Katulad na lang ni Abraham, no? Kung nagbabasa kayo ng Bible, si Abraham ay naging masunurin sa Diyos, no? As in, lahat ng sinasabi ni God sa kanya, sinusunod niya. So,
bilang ganti din, sobrang blessed niya, as in, ang dami niyang livestock, ang dami niyang alagang hayop, ang dami niyang silver, ang dami niyang gold, at pinangakuan pa siya ni God ng promised land, no? Yung land of flowing milk and honey, which is yung Canaan. Sa kanya ipinangako ni God yun, di ba? At saka, pinangakuan din siya ni God ng gawin siyang father of great nation, di ba? Sa kabila ng wala pa siyang anak noon, sinabihan siya ni God na magiging father of great nation siya, no? Ganun kabuti si God sa mga tao na nagmamahal sa Kanya, sa mga tao na naging masunurin sa Kanya. Nakita niyo naman kung anong buhay ni Abraham, no? Napaka-wealthy niya na tao, di ba? Ganun din yung mga descendants niya, yung mga anak niya, yung mga apo niya, bless silang lahat dahil kay Abraham. Kay Abraham nag-umpisa yung blessings na mana ng mga descendants niya, ng mga sumunod na generations niya, no, na mana nila yung blessings na ipinagkaloob ni God kay Abraham, no. Kaya tayo guys, no, dapat ma-realize na natin na importante sa Diyos na sundin natin siya, importante sa Diyos na mas i-priority natin siya, no, sundin natin lahat ng kautusan niya, no, para matanggap din natin yung deserve natin na judgment, no, balang araw, no. So sana guys, no, ma-realize na natin yan habang maaga pa, habang di pa huli ang lahat, baka pagsisihan natin balang araw yung mga katigasan ng ulo natin, no. Kaya ngayon pa lang gumising na kayo sa katotohanan na ang tao na yan na sinusunod ninyo, ang tao na yan na pinapahalagahan ninyo, yung mga tao na yan na mas pina-priority ninyo kaysa Diyos ay hindi yan magbibigay ng kaligtasan sa inyo, hindi yan magkaloob ng eternal life sa inyo, hindi yan ang magkaroon ng final say sa buhay ninyo kung hindi ang Diyos. Kaya yung Diyos ang pahalagahan natin, yung Diyos ang i-prioritize natin sa mga buhay natin, no? So, yun na naman yung aking ma-share sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!